Sister Karina. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hello! Parang, sabi nga, kahit kakaunti lang, nandito tayo sa ating Panginoon. Di ba? Pag araw ng linggo, alam na natin yan. Dahil yan ay kay Lord yan. Di ba? Tulad ngayon, happy-happy ngayon dun sa kapilan. Maging dito, busy ang tao. Bakit? Kasi may pinaghahandaan sila. Ano ang pinaghahandaan nila? Yung sarili ba nila o yung pinagkakatiwalaan nila? Di ba? Kaya sa oras na ito talaga ang the day of the Lord. Ito ang araw ng ating Panginoon. Sabi nga, 6 na araw tayo binigyan. Dapat makuntinto tayo sa ating mga ginagawa sa loob ng 6 na araw. Pero ang isang araw na hinihingi ng ating Panginoon, hindi natin yun na ibibigay sa Kanya ng buong 2 oras o 3 oras lang. Di ba sapat ang ating paglilingkod sa Kanya dahil hindi tayo satisfied. Dahil konti lang, sabi nga, dapat nga 24 hours. Hindi yung 3 oras na ibibigay natin sa Panginoon. Di ba? Kung pag sa lugi ang ating Panginoon kisa sa 6 na araw na binigay sa atin ng Diyos. Kaya mahal tayo ng Panginoon dahil sa pamagitan ng Kanyang kahabagan sa atin, binigyan niya tayo ng pag-asa para magbalik loob at sumamba sa Kanya. Ito yun, yung araw ng ito ang araw ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, tayo ay tumayo at tayo ay magpupuri sa Kanya. Kaya nais natin siyang awitan dahil wala tayong maibibigay sa Kanya ng mga material na bagay. Dahil ang lahat ng dito sa lupa ay Kanya ito eh. Wala tayong pagmamay-ari na mga, sabi nga mga butang dito sa kalibutan. Wala tayong pagmamay-ari. Pero tayo, pagmamay-ari tayo ng Panginoon. Kaya ibigay po natin ang ating the best, ang ating sarili para sa Diyos. Kaya purihin natin siya. Magpalinis tayo sa ating mga buhay. O Panginoon, sa oras na ito, linisin mo kami. Dahil isa kaming makasalanan. Pero dahil sa kahabagan mo, Panginoon, narito kami para lumapit sa iyo at pagsisihan namin ang aming mga nagawang kasalanan. Kaya Lord, ito ang aming inaalay sa iyo, yung umawit at sumamba sa iyo, Panginoon. Kaya sa oras na ito, awitan natin ang ating Panginoon. Siya sa atin, o Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa iyo. Nagtatapat, kumasa mo, tulog
Panginoon, sa umagang ito, patuloy kaming lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, na patuloy mo kaming iningatan at patuloy mo kaming sinusubaybayan bawat yugto ng aming buhay, Panginoon. Salamat sa kasalanang mga nagawa namin sa aming mga buhay. Ito ay pinagsisihan namin, Panginoon, na ikaw, Panginoon, kaya kami lumalapit sa iyo, Panginoon, para linisin mo, Panginoon, ang aming mga kasalanan, ang aming puso at ang aming isip, Panginoon. Dahil ikaw, Panginoon, at naniniwala kami na ikaw, Panginoon, ang siyang maglilinis dito sa aming mga nagawang kasalanan. Salamat, Panginoon, sa gabay at pag-iingat mo sa amin sa umagang ito. Kaya, Lord, patuloy ka namin pupurihin at patuloy ka namin aawitan, Panginoon. Ito lang aming maibibigay sa iyo, Panginoon. Wala kaming maibibigay sa iyo ng mga material na bagay dito sa lupa. Kundi, ang ibinibigay namin sa iyo, Panginoon, yung aming sarili, Panginoon, ay may alay at may handog, Panginoon, sa iyong gawain mo, Diyos. Hallelujah, Jesus. Lord, hindi ka nakatingin sa aming mga ginagawang, Panginoon, kundi nakatingin ka, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, sa aming puso, Diyos, na patuloy mo itong linisin, Panginoon, sa aming mga buhay, O Lord. Kaya, Lord, marami pong salamat. Itinataas ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Ikaw ang aming Diyos na aming sinasamba, O Diyos. Hallelujah. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Hello? Nakagalak ba tayo? Siyempre, bago tayo umakbang at patungo dito sa bawat, dapat nakagalak tayo. Dahil ito ang oras, ito ang ating ibinibigay sa Diyos na panahon para pulihin at awitan ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah! Kaya, may galak at sumaya. Purihin
Itatanghal, ikaw. Itataas, itatanghal, ikaw. Itataas, itatanghal, ikaw. Magpasailan, itaas po natin. Itataas, itatanghal, ikaw. Itataas, itatanghal, ikaw. Itataas, ikaw. Magpakailanman. Itataas, itatanghal, ikaw. Magpakailanman. Diyos na makapangyarihan. Diyos na makapangyarihan. Haring pataas, taasan sa aking puso ay mananahan. Pagpapalang pagsama ay laging nararanasan. Kailan may hindi nagsilahan. Minsan pa, Diyos na makapangyarihan. Haring pataas, taasan sa aking puso ay mananahan. Pagpapalang pagsama ay laging nararanasan. Kailan mo'y hindi pangako mo sa amin, Panginoon. O sa akin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging nasamahan. Banal na Espiritu, atin ay kalakasan. Upang ang lahat ng bagay ay mapagtagumpay. Diyos na makapangyarihan! Diyos na makapangyarihan! Haring kataas, taasan sa aking puso ay mananahan. Pagpapalang kasama ay laging nararanasan. Kailan mo'y hindi nakita. Pangako mo sa'kin, ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging nasamahan. Banal na Espiritu, atin ay kalakasan. Upang ang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, haring kataas, taasan sa aking puso ay mananahan. Pagpapalang kasama ay laging nararanasan. Kailan mo'y hindi nakikita. Kailan mo'y hindi nakikita. Kailan mo'y hindi nakikita. Hallelujah! O Panginoon! Kailan may Panginoon? Hindi kami nag-iisa. Kasama ka namin, Panginoon. Sa umagang ito, kaya paguri ka namin, Panginoon. Pupurihin at awitan, Lord. Sa umagang ito, na patuloy mo kaming samahan. At patuloy mo kaming gabayan, Panginoon. Ang iyong presensya, Panginoon. Dapat na nais namin, Panginoon. Maranasan o Diyos. Sa umagang ito, salamat sa aming Diyos na itinataas. Hallelujah sa aming mga buhay. Kaya Lord, patuloy ka namin purihin. At patuloy ka namin purihin. Awitan, Lord. Hallelujah. Kaya Lord, sa umagang ito, Diyos, manunumbalik kami sa iyo. Sa aming buhay, sa aming lakas, sa aming isipan, Panginoon. Manumbalik kami sa iyo, Lord. Hallelujah. Purihin ka. Hallelujah. Nanumbalik sa iyong paglingap. Di na
iyong kalooban. Nanunumbalik, Panginoon, nanunumbalik sa iyong paglingap. Dinadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katwiran. Niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Diyos, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Diyos, maghari ka, Panginoon. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Diyos, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Diyos, maghari ka. Panginoong Diyos, maghari ka. Maghari ka, Panginoon, sa aming puso. Maghari ka, O Diyos, sa aking puso. Takbo ng pinig ko'y baguhin mo, upang maging ganap ang kalooban mo. Sa buhay na hirap sa'yo, maghari ka, Panginoon. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, Jesus. Ang puso ko, kaluluwa ay alay sa'yo. Sa pag-ibig, biyaya ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka sa buhay ko. Minsan pa, maghari ka, O Diyos, sa aking puso. Takbo ng isip ko'y baguhin mo,
dahil nag-isip pa kami, Panginoon, ng maayos at maaga, O Diyos. Dahil sa iyong habagan, Panginoon, sa amin. Patuloy kaming lumalaban, Panginoon, sa mundong ito na mayroong Diyos na sa aming buhay. Salamat sa kagalingan, salamat sa kalakasan na binibigay mo sa amin araw-araw, Panginoon. Dahil niyakap mo kami, Panginoon. At pinatawad mo na kami, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan, Lord. Dahil sa pag-ibig mo sa amin, patuloy kami nga nagsusulikan, Panginoon, na maglingkod at lumapit sa iyo, Panginoon. Lord, salamat dahil nararanasan po namin, Panginoon, ang iyong presensya sa umagang ito, Diyos. Dahil minahal mo kami, Panginoon, at hindi mo kami iniiwan, Lord, sa gitna ng aming kakipitan, sa gitna ng aming mga problema, Panginoon. Lagi kang nariyan, Panginoon. Lagi ka namin, Panginoon, na alala kung meron kaming karamdaman, meron kaming problema, ano man aming mga ginagawa sa buhay, Panginoon. Lagi ka namin, Panginoon, nilalapitan sa lahat ng oras ng Diyos. Dahil ikaw, Panginoon, at naniniwala kami na ikaw, Panginoon, ang aming kagalingan. Ikaw, Panginoon, ang aming tagapagsulba, Panginoon, ng aming mga problema. Wala kami pang malapitan, Panginoon, kundi ikaw lamang po, Diyos. Sa lahat ng aming mga problema, sa lahat ng oras, Panginoon. Kay Lord, maraming pong salamat na patuloy mong ibinubuhos, Panginoon, ang iyong pagpapalang pinansyal, pagpapalang pisikal, at pagpapalang spiritual, Panginoon. Sa umagang ito, Diyos, patuloy namin tatanggapin, Panginoon, ang lahat ng mga pagpapalang yan, Panginoon. Ito'y galing sa iyo, Diyos. Salamat! Ito pong aming samot ng langin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Narito'y magsabi, Amen. Hallelujah. Mga kapatid, siyempre, sa labas, abala sila sa kanyang masarili tayo, abala tayo para kanino? Para sa ating Panginoon Diyos, para magpasalamat. Sa buong linggo, sino ang magpapasalamat, mga kapatid? Sabi ng Panginoon, marapatin siyang pasalamatan sapagkat ang buhay natin ay hiniram lamang ito ng ating Panginoon Diyos. Sa buong linggo, sino ang magpapasalamat para sa ating Panginoon Diyos ay magtaas lamang ng kamay. Sister Prissy muna. Magpasalamat na tayo sa ating buhay. Sa araw-araw. Wait yan, nagpapasalamat ako. Siyempre, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi magsama-sama pa rin tayo. Sabi nga, gat nabubuhay tayo, huwag po tayong magsawa sa ating Panginoon Diyos. Ako, sa totoo lang, alas 5 pa lang ng madaling araw, naliligo na ako. Nagpe-prayer. Kasi sabi ko nga, dumaan nga kay Pastor, nakabihis na ako. Kasi sabi ko nga, siyempre, bilang lingkod ng Diyos, natatakot po ako na hindi ako maglingkod ng isang araw kasi alam mo, nananaginip po kasi ako, kinakastigo ako ng banal na spirito. Bakit ang nangyari sa'yo? Parang ginagano. Kaya nga sabi ko nga, pag madaling araw pa lang, active na ako, nagigising na ako para maligo. Kasi sabi nga, unahin ang Diyos sa lahat ng oras. Diba? Sa madaling totoo naman, diba, pa? Diba, brothers? Totoo, ang buhay natin. Sabi nga, may naano ako sa Facebook, di ba yung artista siya, maganda, sabi na sa'yo ko, ang ganda. Sa ganda, mayaman kung ano wala, pagdating ng kamatayan, mawawala yan. Dapat, pangalawang kamatayan ang dapat natin paganda. Sabi ko nga ako, lagi ko na sinasabi sa sarili ko, 100%, sabi ko, sa paglilingkod ako ay mapupunta sa langit. Bakit? Kasi may nagugulong sa akin, ako ay ligtas para sa ating Panginoon Diyos. Huwag lang natin talikuran ng ating Panginoon Diyos. Kasi pag ikaw oras na tumalikod ka,
baliktad ka, naririto ka sa mundo. Sabi ko nga, sa totoo lang, lagi ko na sinasabi sa mga kaibigan ko, pinapaya ko sa kanila, sabi ko, ako'y nanaginip ako sa langit at impyerno. Naikwento ko na yung noon sa inyo, di ba? Nandoon pa ako sa Malabon hanggang ngayon. Ilang taon na ako naglilingkod, hindi lang 5 years na ako naglilingkod. Simulang Malabon hanggang sa Cagayan, kinukuha ko doon para sa talagang mga bata hanggang sa dito. Naririto pa rin ako sa kanya, naglilingkod pa rin ako ng tapat kasi sabi ko nga, anong gagawin sa kayamanan? Dapat kayamanan sa langit kasi alam ko sa sarili natin, mayaman tayo pagdating sa karoon ng langit. Kaya po, salamat ng buong linggo. Birthday pa ng asawa ko ngayon. Sabi ko nga, bumili ako ng cake niya. Sabi ko nga, Jollibee! sabi ko nga, for a child, kaya ano na siya, 43 na po siya. Ako naman 51 na ako ngayon, John. Sabi niya sa akin, salamat daw kasi naalala ko rin ang kanyang birthday. Sabi ko nga, siyempre sa mga blessing na binibigyan sa akin, wala pa isang buwan, may padala ako, kaya nagpapasalamat ko sa Panginoon. Tapos natrabaho pa ako sa kapatid ko. Yun ang pinagkakalog sa akin ng Panginoon. Huwag lang tayo mawala sa araw ng linggo. Kasi sabi nga, binigyan tayo ng 6 na araw para magtrabaho. Dapat ang ilaan mo ang para sa Kanya. Sabi ko sa Panginoon, minsan, tayo hindi po tayo perfecto. Kung may makakasala tayo, humihingi kagad ako ng kapatawaran. Siyempre, ayaw ko umabot ng maghapon kasi sabi, huwag mong ipaabot maghapon kung ikaw ay makakasala. Siyempre, di ba? Kaya po, siyempre, maraming salamat po sa araw na ito at sa susunod na taon at pagdating habang tayo ay nabubuhay. Nandito si Mother, nalik lang. Siyempre, pasalamat. Si Sister Prissy ang magpapasalamat ngayong araw na ito. Nabuelo yan si Brian Mother. Magandang umaga sa inyo lahat. Totoo yan kasi talaga magpapasalamat tayo sa Panginoon. Ang spiritual natin ay kailangan ng paglakas ng galing sa Panginoon. Totoo yan, naginig ka man na yan o hindi, malalaman mo sa yung puso mo at kaisipan. Isa pa, yung sinasabi mo sa impyerno, yung naalala ko yung kapatid kong namatay yan, 1981. Kasi sinabi niya ngayon sa akin, kasi ang espiritu pala natin sagrado. Kasi buhay pa siya, kinakausap ko maganda yung katawan niya. So 13 years old yung kapatid ko, nag-aaral doon sa Mayapakan, Lubang. Ang sabi niya sa akin, nagaling ako sa trabaho, ate, kukunin na ako pagkunin na ako ng Diyos, kinukukunin niya ako, sasama na ako sa Kanya. Nagkita na kami. Yun ang sinabi niya ng araw na yun, ng March. Kasi March yun Kasi pumunta ko doon sa Kanya, nagbisita sa kapatid ko. Dahil doon ko siya pinapaaral. Dahil malapit lang, harap lang yung tawid lang. Para lang, sabi niya, naghatid lang ako ng damit, puti, kasi graduation niya. So sabi niya, kasi nakakausap niya yung kaklase niya. Sabi niya, ate, iwan ko yung kapatid mo, sinasabi niya, nakita na niyang Panginoon. Sabi niya, yung kamay ng Panginoon, halik ka daw. Kukunin na kita. Ang sabi naman ng kapatid niya sa akin, yung sinasabi, kasi nanindig ng balibo ko, hindi ko alam Kung totoo, nagsasalita lang siya. Ganun. Sabi ko, bakit nagsasalita ng ganyan? Oo nga din, nakausap na akong Panginoon. Kukunin na niya ako. Pero hindi ko naisip yun Kasi akala ko, naglalaro lang yung sa salita niya Pero nung 1 week na yon, bumalik ako sa Pasig, doon ako nagtrabaho. Hindi nagtatagal, hindi pa ng 1 week, tinawagan na ako. Na bago kong dumating doon sa Mayapa, kailangan ko makausap ng kapatid ko. Pero hindi ko na naabutan. Namangha ako sa sinasabi niya na kukunin na siya ng Panginoon. Kasi nagsasalita, hindi mo na ako makikita. Bago ko umalis, sinabi na yon, hindi mo na ako makikita, kukunin na ako ng Panginoon. Pero hindi ko naiisip yung sinabi niya, pero yung time na yun, naalala ko sinabi niya,
ano ba nangyari ito? Bakit sinabi niya kukunin ng Panginoon? Bakit gano'n? Nakuha talaga siya. Kaya nagulat ako sa sarili ko paano nakausap niya ang Panginoon. Nakukunin na siya. Anong dahilan? Yung dahilan na siguro nakita ng Panginoon na siya ay sobrang gilabastangan sa kapatid ko. Naapi, bagalaga ng mga bata, testigo. Siguro hindi na nakayanan, yun na yung sinasabi niya. Kaya nga time na yun na hindi ko sukat nakalain na tayo pala may sagrado ng espiritual na mapaalam ng maayos sa pamilya. So doon ako naniwala ang Panginoon talaga, nangungusap sa ating spiritual na tayo ay lugod tayong tiwala sa Kanya. Pero ako naman ay nagpapasalamat din ako sa buong buhay ko, na edad ko ng 55 years old, na hanggang ngayon ay nakatayo pa ako. Nagpasalamat ako sa Panginoon dahil binigyan pa ako ng chance mabuhay pa sa lahat na maglilingkod sa Kanya. At lahat ng nasa kaisipan ng na unti-unti ko nang nagulay-gulay na nagpapasalamat ako sa Kanya dahil nakita ko ng buong katotohanan kung paano ka magsinungaling. Dahil hindi kahit anong itatago natin, ang Diyos ang nakakaalam sa ating buhay kung paano tayo ihandol sa tamang landas. Ngayon, papasalamat ko sa araw na ito, sa linggo, sa loob ng isang linggo. Kahit pa paano sa Martes matatapos din ang problem ko sa labas. Tapusin ko muna to kasi ganyan talaga ang buhay. Kailangan tanggapin natin buong puso dahil ito ay pagsubok pinagkaloob sa Diyos. Yun lang, maraming salamat. Si Brother Giri, magpapasalamat. Power. Sabi na espiritu eh. Oo nga, wala talaga, di tayo makakatanggi. Tama ka. Saan ba yun? Testimony ko. So yan. So salamat sa Panginoon ulit. Nandito ulit ang mga naglingkod sa Panginoon. Yan, saan ba yung nakaano ito? Malagay ko dyan kasi nanay yung ano. So yan, salamat nandito ngayon. So, kaya nagkitisimon tayo dito para alam natin tugma yung ano natin sa araw-araw ginagawa. So yan, sino po dito ang nanalangin na natanggap tapos hindi pinangalagaan? Taas po ang kamay. Nakuha ba yung yung tanong ko? Kasi may tanong, ganoon sa akin, parang tinatanong ko ng Panginoon na lagi tayo nanalangin. Nung nanalangin na, nakuha mo, ibig sabihin, parang hindi mo siya ginagawa. So si Pastor, naririnig yung Pastor yan. Meron dyan, parang kinurot si Pastor dyan eh. O, totoo po yun, nangyari yan. So yan, sa panalangin ko, sabi ko, gusto ng sapatos, o siyempre sapatero ako, yan meron po. Panibago na naman, Hindi po pinagyayabang, totoo po. Di ba nanalangin tayo, Lord, gusto kong ganito. So binibigay. So ibig sabihin, binigay sa'yo, pangalagaan mo, o yun na yun. Siyempre, okay. Kailan nung Sabado, ay kapon. So yan, ang blessing talaga napakabuti. So kasi, may isang dealer ako sa business ko. So makupad siya. Pag sinasama ko mabagal, sabi alas 10 na natin, makakaalis kami, minsan alas 11, alas 12. So napakabagal. So ang ginawa ko hapon, chinat ko lang siya, baka ako mag-chat, pero pumunta tayo doon. Yung pa yan, ginagawa ko lang siya parang panungkit. Parang kung ibig sabihin, kung ang bunga, hindi mo kayang sungkitin, ibig sabihin siya ang ginagawa kong panungkit. Kaya nakukuha ko siya. Ibig sabihin, yung bunga na yon, so yun, nakapunta ako kay chairman ng Malabong. So, loobin nawa ng Panginoon, bubuhos po ang biyaya. Pag nangyari po, kasi yun ang panalangin ko, kanya tayo sikreto, Diyos lang nakakalam sa'yo. So, nagsabi ang chairman na mahigit 50 katao ang mag-ano sa First Beta Plus. Sabi ko, Lord, loobin mo na kasi may purpose din bakit ako nandito. So yan, napakabuti ng Panginoon, no? Kasi nag-ano siya ng ano ba ito, sa jet. Nagbibigay siya ng papel tapos yung pundo. So malaki po talaga pera. Marami pa lang anong tawag nito, yung basta meron pa silang iba-iba. Sabi ko, Chairman,
pasukin mo, sabi, wait lang, darating tayo dyan. Pero minsan, ang salita natin, magaling sa office, pero pag nandiyan na, halimbawa, katulad kayo na sir, oh, nasa iyo na ang susi, para mag-umpisa na kami nung, sabi ko, ang dami ko ng susi, baling-bali na. Sa ano kami, si Silto, hanggang nagtatago. Kasi bakit, may agreement kami. Ganun dire, ano ka, ating ka ganito sa MCGI. Tinapos ko yun, kahit may sakit ako, pero nagpagaling si Lord kasama ang milon. Kahit nilalagat ko tayong City Hall. Sinabahan ko sila, inubos ko na. Anong hinahamon sila? Sabi ko, sayo sa MCGI, Sabado. Huwag lang paglingo kasi may gawain kami, nandun ako. Nagkakandawala sila. Ano yung sabihin? Hinahamon nila ako. Tinatanong ko, ano ba ang Diyos nyo? So, meron tayo, mga Christian yan, mga Christian. Nagbabasa tayo, pero yung agreement na dapat susundin dahil meron tayong panalangin na purpose gagawin natin. Pero ngayon, unti-unti sabi ko, ang tawag yan, panungkit ko na lang mga yan. Bakit? Nakuha ko ng kalooban niya, nakuha niyo rin ako. Ako hindi matras sa inyo sa laban. So yan, nagpapasalamat ko sa Panginoon kasi yung latagang ko, mahigpit na. Dati, last 13 media, ngayon, alas 7 na lang. So, may papasahin ako talata rito, no? Alam mo naman testimony, ano yan eh, 5 minutes o 10 minutes eh. Alam ko na yan eh. So, sabi ito, magmula sa langit ang Diyos, nagmamasid sa kanyang nilalang. Kung mayroon marunong at tapat sa kanya na nananambahan. So, nakuha nyo? Nagsasamba tayo. Alam mo, napakabuti ng Panginoon kasi yung nilalatagan ko roon, totally, kahit marinig ng Muslim na apelyido ko, no, tamaan rin ako. Dito rin ako Muslim kasi Christian ako. Pag sinabi bunagin, may kalaban. Kasi bunagin, pinanganak muli. Nanggaling sa nanay ulit sa tiyan. Ganyan ang mga kaisipan nila. Hindi alam nila yun sa hindi nagpapasa ng Bible. So, ang sabi ni Jerry, Brother Jerry, hindi ka naman pala nakakapaglatag ng maayos Diyos. Si Jeep yun, yung may-ari ng live field, pinagawan niya. Alam mo, nagkwento ko, sabi ko, hindi nagtanong, sabi niya, bro, kumusta yung paglatag mo? Sabi ko, o nga bro, kuwan na sa amin, may fit na, dahil tip-tip, pagdating alas 4 ka ng paglatag, may binigyan kami alas 7. Di maglalatag ka niya alas 7, isang oras na lang, ano pa ulan ng tao? So, bigyan wala nang bibili. Yun ang latag ko. Kaya sabi ko, nag-try super ko rito, 4 na piso lang. Talagang lumuha ko si Lord, wala akong may bibigay. Siyempre, nagkamali na ako, hindi ko rin sinunod yung ko. Totally, mayaman ang Panginoon, mayroon naman talaga, hindi ko lang ginawa. Meron mo, sabi ko, Lord, paano? Alam ng Panginoon yan. Kahit magkasabi, kahit piso, kahit wala. Alam ng hindi mo na sasabihin, alam yan. So, bumbaga sa talagang may bumuhos na sa aking biyaya. Kasi ang sabi niya, hindi ka pinaglalatag doon. Ako may-ari ito sa, kasi ngayon, gagawin niya restaurant sa taas church. Talagang, tinanong ko siya. Sabi ko, bro, ang ganda ng mo, sabi niya, oo, pinagkalubog sa atin ito. Kasi, masinso na siya. Kasi, hindi naman siya pastor, ibig sabihin, ang grupo nila na pastor Sani, marami kung saan tipulo. So, siyang pinagkatiwalaan dyan. Ibig sabihin, kapag may pinagkatiwalaan na sa isang bagay, pangalagaan mo siya. So, tinan mo, sabi sa akin, hindi ka pinaglalatag doon. Dito ka bro maglatag sa harapan ko. Napakabuti ng Panginoon, no? Kaya sinasabi mo doon, kayo dito, pinalis kayo rito, pero ako, sa mayroon sa akin, dahil ng Panginoon yun, kapatiran ko, Brother Jeep, talagang may kaya na siya. Bro, dito ka, pagka, dumating tip day, alis ka lang, tapos balik ka lang. Tama napakabuti, pero hindi ko pa ginagawa, pero nagbigay na nagbukas kagad. Yun ang mga panalangin ko, Lord, na kailangan ko manggagaganyan. So, nakuha natin dito, pero sinabi na pang dito sa awit, sa awit 53:3. Magmula sa langit, ang Diyos nagmamasid sa kanyang nilalang. Tinitingnan po tayo Baka hindi natin maririnig to, kaya pag nagtumatayo rito, magbibigay pa tayo ng verse. Pwede naman wala. Pasalamat, okay lang. Pero ako nagbibigay kasi ito pong katibayan. Kung mayroong marunong at tapat sa kanya na nananambahan. Kaya pag nananambahan tayo, maging tapat tayo Tama ba? Isa ito ng Panginoon sa awit 3, awit 53:3.
Kaya pag buklas yung kanina, sabi ko, Lord, time na naman. Pag buklat ko, anong nabuklat mo, doon ka na lang kumuha. Pwede mo na sabihin dito. Di ba? Iba naghahanap pa. Linggo ngayon, pagdating Lunes, mamaya maghahanap ako para sa linggo, para testimonies. Hinahanap ko yung para sa atin. Siguro nakuha ni Pastor Alan, minsan ito Pastor, bakit sa atin hindi pinagagalaw isang bagay? Hindi ko napapanggitin. Ibig sabihin, bakit pinagkakatiwalaan siya? Bakit hindi pinagkatiwalaan sa isang bagay? Nakuha nyo? May isang bagay na hindi ibinibigay sa'yo kasi hindi mo pa kaya pagkatiwalaan. So doon ko nakuha kay Jeff kasi siya talaga, alam mo, napaka ni Jeff kasi yung ano nila, pinagawang restaurant. Ibig sabihin, pagkatapos ng church nila, may pakain po. Nakuha nyo? So, ibig sabihin, kung anong ginagawa sa Panginoon, kaya po natin gawin yun. Kaya sa akin, salamat din na dumating sa perspective, sa pag nangyari, dito nangyayari naman, pero medyo din niya pa lang. Hindi pa. Kasi ang biyaya ng Panginoon. Okay? Salamat, sis. Mother! Next pa si Mother! Mother! Kahit mahuli siya, naririto pa rin siya, nakakahabol. Kasi, kagabi, nanaginip ako sa kapatid, yung dinalhan daw ako ng blouse. Dalawa, oh. Di, ngayon na nagbibihis na ako, bakit ang dadamit ako? Sabi ko, ganun. Di, nakuha ako ng damit na, sinuot ko, masikip yung isa. Masikip lang ang isa. Ang pangalawa naman, ang pangatlo, yung parang nahirapan yung dito. Sabi naman ng hipat, yung manunggol, Mama, sabi niya, para kang buntis. Wala, bakit? Sabi ko ganun. Kasi medyo may karta siya dito. Di yan naman, hinubad ko na naman. Naghanap na naman ako may isusuot ko. Sabi ko, ano ba yan? Dahil siyempre bago ako simba, nagpe-prepare na ako ng isusuot ko. Di, alam mo naman matagal pa, siyempre pipili ka pa, ano ka pa. Kaya isinuot ko na, sabi ko, iyan na lang, sabi ko, kaya malilate na ako, sabi ko gano'n. Di, iyan naman, si Tim naman, at ipipan pista doon sa inyo, sabi ko, hindi yan pista sa amin, sabi ko, hindi pista, kasi sabi ko gano'n, wala kaming isinasamba na bato, bawal daw ang bato, at saka yung kahoy, sabi ko, bakit Ate Pipan? Sabi, anong relihiyon ka na? Sabi ko gano'n lang, wala akong relihiyon. Ang Panginoon lang, sabi ko gano'n, ang aming nakikilala. Sabi ko gano'n sa kanya. Diyan daming tanong, iniwanan ko. Mamadali na ako. Di lalong nagmamadali ako. Nakalubong ko yung prosesyon. Nakalubong ko naman, pumasok ako sa isang bahay. Kaya parang hindi ako kaya may prosesyon, may dala silang revolto na yung tawag doon, yung bakita. No? Nahihirapan yung mga bata pagbuhat kaya wala naman gulong. Sabi ko, parang ginulungan. Sabi ko kay nahihirapan pagbuhat. Kay dalawa dito, tatlo sila dito sa kabila. Sabi ko, ginulungan nyo na lang para din. So, simentado naman. Marami din, na prosesyon din. Sila, may nakakakilala sa akin. Alay, Ate Pipan, okay, gawa tayo na sa ako. Hindi ito aking tindahan. Sabi ko, tindahan ko ng doon pa. Sabi ko, nandyan ka pa pala. Sabi niya, sabi ko, na hindi pa pansin. Sabi ko, may nakapansin din. Sabi ko, salamat naman Panginoon, na inaabot din ako, kaya nagmamadali ay talaga ako, na makapasok, na makasimba na ako, sabi ko gano'n. Salamat Panginoon na, iyon, nakaano rin ako dito, pasok din dahil sa pagmamadali. Doon marami naman sa gabal, kay maraming tao nga. Maraming tao. Sa daanan, marami din. Kay pista nga Diba? Pista nga. Sabi ko, wala kami handa. Ulam lang. Ulam lang kami. Wala kami handa. Sabi naman ng apo ko, yung lang magluluto kita, pista bukas. Ulam lang. Pista. Wala tayo bisita. Kasi may mga bisita, yung patronizer, sabi kong ganun. Iyan, bibisitahin sila ngayon. Sabi ko ganun. Salamat Panginoon. Salamat Panginoon sa araw-araw namin na makakain, sa kalakasan. At sa
3 beses nga nakakain kami at sa kaligtasan, Panginoon. Salamat at maraming salamat po. Ay, let's active pa rin sa ating Panginoon Diyos, di ba? Next po, sa sister. Si Pastor, magpasalamat kami. Nagpapasalamat din ako kahapon kasi yung Bible study namin sa building 22. Kala ko, mag-isa na lang ako. Sabi ko, mag-isa lang ata ako rito. Kaya, so, puri ng Diyos na may mga matinamang kahapon. Mabos si Sir Prince. Sabi ko sila nga, hindi ako nag-isa. Natinanong ko si Pastor Ramon, sabi ng anak niya, natutulog eh. Natutulog. So, gano'n pa ba, nagpapasalamat ako. At sabi ko rin sa nila, kung nakain natin na simbahan, available sa amin bukas, alas 10 po ng umaga start namin. Pero kung may mga simbahan na makain natin, lalo kapag born again, may pastor kayo, manatili kayo ron. Mahalin yung pastor nyo. Kasi pinangalagaan kayo ron. No? Pero dito, Bible study lang naman tayo, so welcome po kayo kasi hindi naman araw ng mga service nyo. No, kaya, yan, sabi niya, sige nga, pastor, meron kami. Kaya, yung mga wala lang. No, wala kayo natin, sabi mali, dito sa atin, pwede kayo umatin. Kaya, sabi nga, huwag natin kunin yung mga tupa na nandun na sa may mga pastor na nag-aalaga. Pagtiwala natin sa nila yon, sabi natin sa nila, manatili ka rin. Mahalin mong pastor mo. Kasi pag minamahal mong pastor mo, lalo kang pagpapalain ng Diyos. Amen? Kaya, salamat ang Panginoon. Ay! Si nanay, active vlogger ka, nay. Magaling na si nanay. Pasalamat ko si nanay. Ganda-ganda yung nanay, maganda pag-aon. Ganda-ganda yung nanay ngayon. Salamat ako sa Panginoon dahil nakaraang linggo, pagka 19, nangangalay ang hita ko pa hanggang para akong naglakad ng 5 kilometro. Ang ngalay-ngalay. Kaya umupo ako, nisip mo. Wala. Wala naman sumata ko. Ang kati-kati. Ang kati sa alisiyo. Kamot. Sabi ko, tinanong ko siya. Yung hindi ka pa nagkaugura, anong naramdaman mo sa mata mo? Makati. Tapos luwa. Tapos ganun na sa akin ang kati. Parang may natuluan ng pawis na mapdi. Sabi ko, mabuti yung sayo. Pinakarakon din pa, di ko palang kung ano ito. Tapos ko review ko. Salamat, pero hanggang ngayon, hindi na ako matay. Natakot yung kapit. Natakot nila. Ang inula na, salamat, Panginoon, hindi na ako matay. Niraayo ko ng opera. Yumago na po tayo sa salita ng Diyos. Tandaan niyo po mga kapatid, sabi ng Panginoon, hindi lamang nabubuhay sa tinapay ang isang tao, kundi ang kanyang mga salita. Ano po yung kanyang mga salita? Yung mga salita niya na buhay, na Diyos, na Espiritu, na kahit hindi nakikita at naniniwala po tayo. Tatawagin ko na po ang ating pastor na si Pastor Ramon. Alam niyo, napakaganda ng patutuo natin sa bawat